Hindi pa ulit. Klaro sa So the next topic is all about the physical and chemical methods of microbial growth. So first, masabot naman ta what is microbial growth or what is microbial control method. Pamalang na microbial control method from the words itself used, it is the process or those methods which are used to prevent or inhibit the growth of the microbes. So the goal of this method includes first to destroy the pathogens and prevent their transmission and to reduce or eliminate microorganisms responsible for contamination of water, food, and other substances, as well as mga objects na pwede na tuhawigan, especially ang mga butang na makita natin sa environment. And also, those instruments na ginagamit sa laboratory na require siya ng microbial growth control to prevent the propagation, growth of the microbes, which can possibly cause So these are the types of microbial control methods. There are four. First is the physical method, the chemical methods, the mechanical removal methods, and the biological agents. So pag mula kita ng physical methods, it involves the use of heat and radiation to control the growth of microorganisms. Ang mula ng chemical methods, it involves the use of different types of chemicals or solutions such as mga disinfectants, antiseptics, to prevent the microbial growth. Next is the mechanical removal methods. Mana nitong mag-involve ng filtrations and other methods. Ang biological agents is katong magamit sila ng mga other species na microorganism na serve as mga mag-serve siya as predator sa ito na like for example yung bacteriophage sa mga predatory bacteria na prey, bukaon niya itong mga present na microorganisms na gusto niyo i-eliminate or i-control. Mga siya biological agents. So there are two types of physical methods, ang dry heat methods o moist heat methods. Pag mula kita ng dry heat methods, as from the word itself, dry heat, it means di siya mabasa. Sa moist heat method, dito na may involve itong may presence ng water or may moist gani. So, kinahanglan mo siya. Dito na itong kinahanglan i-boil, kato magamit na siya o basta pa ng kanang tubig, kapurag pa. Katong instrument dito siya na mura siya cool, na dito ni mo siya ibutang, sterilize. Ano nakalimot ko? Wait na ako na dito. Play. Nakalimot ko. Ano siya tawag natin? So sa dry heat method, that includes first flaming, expose the tools to the flame or burner. So ganito tawag aning na instrument? Bunsen burner. Bunsen burner. Ang mga magamit dirian na tools na pwede niyo sterilize is katong inoculating loops, mga forceps o needle tips kay gagmay lang sila. Pwede lang siya i-directly lang mo siya butang dito sa init o sa kalayo para ma-sterilize siya. Ang intensity niya is makontrol lang mo siya dali sa kanina pa. Mura dito siya gasol. So the next is the incineration. It means the direct exposure of articles to the heat and reduce it to the ashes by burning. So from the word incineration, i-incinerate mo siya. Usually ang ginagamit diri sa butang diri sa incinerator is yung dili na nilugit gamiton. For example, yung mga PPE na yung mga bed sheets sa hospital na duguan na mga ginagamit nila sa operating table, gina-incinerate na nila largo kay para dili bitaw mag-spread ang itong mga microorganisms na nagkontaminate. Like for example, kanang mga tao na nangamatay sa COVID-19 or Ebola virus, hindi na siya pwede ilubong, pinagdala siya sa nobo na yung ituan.
Pero na sa lagi ito gilubong sa yung dapat sa may rosaryo. Kaya wala man tayo coordination sir eh. Si Mama kaya kapan pero si Bay ko ni bata niya pagkamatay. Ipotos na siya ng bag bitaw. Kasi pa doble na sa siguro. Kapag lang sa lugaw i-punch. Next actually, cremator. Yes, space. Wala. The next is the use of hot air oven. So it performs at a temperature of 160 degrees Celsius and maintains or hold the flame for 1 hour. This is mga example of instruments na sterilize niya is resistant tubes, mga glass, and glass pipets. So, sa use of hot air ovens is wala siya. Like, isulod lang ni mo gid siya ang itong mga instrument na gusto ni mo i-sterilize. Dito sa hot air oven, isulod ni mo ang hot air oven ng 160 degrees Celsius for 1 hour para ma-sterilize siya. Ito na mga instruments, example is yung mga flask, mga tubes. O, example na ng dry heat method. Pag mapanusan na ninyong mapanusan na ninyong kaldero, sige, ginabuhat niyo. Ginabukalan yun. Saan yan? Sa amo kikuan, pag mapanusan ko no, noong itatay, eh di ba, hugasan mo rin magkarosulong ka ganun mo, dali ka mapanos. Ang imuunin mo na niyo siya. Ang imuunin mo na niyo siya, kay i-dry heat method niyo siya. Butang siya mo siya diretso ang kaldero. Okay doon. Sunog ko niyo siya. Ang doon moabot sa point niya, malimangot Ang tupper, pwede i-dry. kaya pag malimangot siya sunog, pasabot, napatay niya ang mga microorganisms. Ay, para di ka mo. Voice method ba? Ang moist method, amoy itong butangan ng tubig. Katong mabukalan mo itong moist method. Katong i-dry mo siya, i-dry na. Umani mo hugas, ibutang lagi mo siya. Ayun. Actually, napansin ka ninyo yung Yung tupper, moist method din mo yun siya because kay hindi na siya matunaw man siya. Resistant sa heat ang Tupperware. Kuan sa, kabantay ka mo yun pag yun, di ba, direct contact ni mo ang kaldero sa kuan, is, yun, o sa gasol, makabantay ka mo is magputi-puti siya sa kilid. Amo yun, Then, yung matay isa na. sign na may kuan, microbial contamination sa color na naman. Amo sa gihapon sa yon, butangan siya ng tubig. Kaso lamang kay inefficient siya kay ang sa babaw lang ang magpakita na may mga puti-puti, di ba? Siyempre, sila lalong dilig. Naman, kung lungagan mo siya largo, dali ra siya gihapon maparusan. Ang kuwan sagod na may butangan ng tubig ng iban, kay kung i-direct mo sagod siya, may possibility na Mabuslot. mabuba. Oo, tas tapos. Manlo ko ng tornilyo. Mas maitong sa tuyo. Dili, busol. Itong sa idya. Mas maitong hugod. May itong di pa siya gasol. Di pa niyo gasol. Okay, next is proceed to the moist heat method. So, the moist heat method first, one of them may presence na ng water. So, first is the boiling. Boiling is fertilization of metallic devices or, mga example is, scalpels, surgical scissors, needles. So, there is a boiling, is nakalimutan. Gusto mo ng butangan ng dito. Kapantay mo atong sa game, naghihatag ni Sir Oo, itong murag boiling gid siya na boiling instrument siya na dako lang siya, mura siya full Ako na siya ng dishwasher. Oo, mura siya dishwasher. May tawag yung malimot ako sa iyo tawag. Sinipikaw sa kalendarya na nila mga baso sa Oo, yan, di ba? kutsara sa nagdili Oo, mura house yun siya. Mamaya siya Bitaw process siya. sa sterilization niya para sa. May tawag na ini. Kalimutan ko. May tawag na ini. Boiler. Didi! Oh my God, di ko mahinlo na. May tawag na ini, ito murang pool, hindi siya tanawon. Bathtub. Uy, water bath! Water bath ang tawag na ini. Ano siya ginagamit sa boiling sa laboratories? Sa mga ginabutang dito is ang scalpels. Forceps. Dili, ang forceps is ang ginagamit pang sterilize ng forceps. Dili, ang kuan, Bunsen burner. Ang ginabutang sa water bath is ito, mga scissors, mga scalpels, o mga needles. Some of the needles, katong mga hindi siya ma-sterilize
ma-sterilize hindi siya basta-basta ma-sterilize sa penicillin. So next is the autoclaving, pinaka-common. Microbes are killed by steam under pressure. So, muna itong laong ni John Delgaina na most of katong suggestion na kinikita sa autoclaving is 100% sure na makapatay ng microbes. However, dili na to siya ma-sure kay of course, dili man tanan i-handle na. For example, yung mga instruments na ito gigamit sa laboratory is dili man nato like by one look makita nato ay kuan lang ni na bacteria. Because there are bacteria na kaya mag-penetrate, kaya mag-survive under high heat, especially kung steam, even kung steam, kuan lang siya, steam heat lang. So, sa autoclaving is involved siya sa moist heat, although di na to siya yung napakonsider na. May matungkid gabi nga po, 100% ang sa autoclave, kay under pressure good siya. It is indeed steam under pressure. Pero may mga kuan sa may mga microorganisms na dili kaya sa mga 80 degree above. 80 degree above na survive ng bacteria. And also, gina-consider, 99.9% lang na siya, gina-consider ng mga experts or ng mga professionals sa yung field na there is always a percent for mistakes. There is always a chance for mistakes. Kaya naman 99.9% lang na siya. So next is the tendalization or the fractional sterilization. So from the word, kinsa nag-propose? Tendalization. Stendra. Tendalization. Basically ito. My name sa inis sa So the tendalization process involves heating the substance to As it was pasteurized. and holding it. Kabalo na ako sa kanya sa pasteurization, sa tendalization ko naman. Involves heating the substance to boiling point and holding it there for 15 minutes, 3 days in succession. So, sa tendalization is ginagamit siya sa milk. Pag-preserve ng milk. Di ba pasteurization sa milk siya? Oh, pwede siya gamitin sa pasteurization, pero most of the milk is nagagamit na tendalization. Ang pasteurization is, ang mostly nagagamit is yung sa mga canned goods. Ito. Kinsta, icons, milk sa tendalization, sa pasteurization is sa canned goods. So, sa pasteurization is a process that involves applying heat to the food and beverages to kill pathogens and extend their shelf life. Pasteurized. So next is tulad ay siya ka-type. Dry heat methods, Moist method. moist method, Refrigeration. radiation. Kapat ba yan? Sorry guys. So refrigeration or the freezing method, so from the word itself, so naman siya i-freeze para sa mga karne. Yan. So temperature ranges from negative 70 degrees Celsius to 40 degrees Celsius when is used sa kinina method. So, lower temperature 0 degrees to 4 degrees Celsius inhibit microbial metabolism and slow down their growth. So sa kinina range, 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius is ina-slow lang nila ang growth microbe. However, pag mo-range na siya ng negative 70 degrees Celsius is yan na sugod pagkapatay ng mga microorganisms. So, freezing below negative degrees Celsius stop and make use of it. All since mag-start sa negative 2 degrees Celsius pagkapatay ng microbes using these methods. Kung sa ganito na kuwan, ila ito'y kinahanglan para i-slow down ang growth? 0 to 4 degrees Celsius. Ang pagkapatay, what range na temperature? 0.2. Negative 70 degrees Celsius. Negative 2 to negative 70 degrees Celsius. So last, sa physical method is the radiation. So there are two types, the ionizing radiation and the non-ionizing radiation. Ryan. Yeah, baka. May pag-abot na ito, kaya
So, ionizing radiation, this procedure involves using ions of beta or gamma rays to inactivate or destroy this biological hazard. So, sa ionizing radiation, ang gamit ng mga ions is beta and gamma rays. Sa non-ionizing radiation, this procedure involves exposing the surfaces or objects to UV lights for specific periods to ensure the inactivation of the pathogens. So, sa ionizing radiation, ang nagigamit ng It mga involves ions, an ion of beta or gamma rays to beta and inactivate. gamma rays. Destroy. Sa non-ionizing radiation, UV light ang na-rays, UV light. Yes. Let's proceed to the chemical methods. So these are the different types of disinfectants. The first is the phenol. The phenol is used to control surgical infections in the operating room and control controlling odor in sewage. So ano siya? So ang chemical formula, structure na couple structure ng phenol. So sa phenol, next is the phenolics. Phenolics are the derivatives of phenols which is chemically altered to reduce irritating qualities or increase its antibacterial activity. So, ang phenolics is murag descendant lang siya ng phenol since ang phenol manggod is most likely ginagamit siya sa early unsa ng mga age medieval ba? Tapos ang phenol manggod is na siya irritating smell o maya sa maka-irritate siya ng skin. So, mo to gi-alter nila ang chemical formula ng phenol mo tong naa ang phenolics. Ang phenolics is may kuha lang siya like Similar siya pero ang iyaha less irritating na siya compared So, to improvise concept. Wah, exclusive device. Improvise concept. So next is the bisphenols. Plastics. Used in an ingredient or a prescription lotion used for surgical and hospital microbial control procedures. So kung ang previous year is mura lang siya bisphenols pero doon na siya ka sa Bisphenol A sa plastic, giroma. balik kayo ang mukon. Next is the biguanides. Used for microbial control or on skin and mucous membranes. So, mostly sa disinfectant is, as mahibalaan na ito, ang disinfectant is ginagamit lang siya sa surface or external use. Sumali siya ng mga makita na siya sa content bitaw ka ng ingredients bitaw sa mga lotions or sa alcohol. Pag tanawin mo sa likod, pag tanawin mo either na unsay present na may phenolics, bisphenols, biguanates. Next is the alcohol. Alcohol effectively kill bacteria, fungi, and non-enveloped viruses, but not endospores. It is used as an antiseptic and disinfectant. Sagot naman doon sa alcohol. Saan po talaga? Alright. So next is the halogens. Halogens are effective antimicrobial agents against inorganic compounds. So example of halogens na ginagamit for microbial control method is the iodine and chlorine. So iodine is an effective antiseptic and disinfectant that works by oxidizing cellular components and disrupting macromolecules. Now, chlorine is crucial for destroying pathogenic microorganisms. So these are just examples of halogens na ginagamit sa microbial control methods. So next are the heavy metals and their compounds. So example of these heavy metals na ginagamit sa microbial controls are copper, zinc, and nickel. So heavy metals damages microbial cells, interfering with cellular processes and ultimately leading to the death of or inhibition of microorganisms. So mga isa sa, di ba namin sa summative ni ma'am, how does the heavy metals Kasi letter D ang answer ito. Number 50. Dito, number 49 to, letter A. Ang heavy metal is mag-inhibit siya sa cell wall ng mga virus, tapos dito siya prevent i-disrupt niya ang cell wall ng viruses para mag-prevent ang inhibition ng mga mag-lead siya to death or inhibition of If cell wall, so apektado dapat na cell membrane. Di ba? Oo, pero sige na natin. Kaya nga ay. So next is the surface active agents or the surfactants. Plays a significant role in microbial growth control by lowering the surface tension
of water and establishing microbial structure. So, it is certain active agents. Kabantay mo ka nang mag-disinfect bitaw ng room, kanang ginagamit ng mga professionals na i-spray bitaw. Mura lang siya. Basta mura, spray lang yapon sa basakan bitaw. Ano siya, by lowering the surface tension of water and disrupting microbial structures. Okay. Mag-disrupt yapon siya sa microbial structures para prevent ang yaha inefficient can also lead to the death of microorganisms. So next is the chemical food preservatives are used in microbial growth control by inhibiting the growth of bacteria, yeast, molds, and other microorganisms that can lead to food spoilage. So, mga chemical food preservatives is mo to siya ginagamit para i-extend ang shelf life ng isang pagkaon. For example, yung ginagamit sa Dilata dahil lang dilata o pero pasteurization So, ganun junk food, yung ano siya? sa talagang junk food. Ano? Kaya para ma-extend ang yung shelf life, ang gina-punteriya ng mga food preservatives is ang bacteria, yeast, and molds that can lead to food spoilage. Next and last is the aldehydes. Aldehydes is an effective disinfectant and antiseptic which has the ability to measure microbial proteins and disrupt cell structure. So same lang siya sa function ng heavy metals na i-disrupt niya ang cell structures para mag-lead sa death or the inhibition of the other microbes. So next is the mechanical removal methods. So in the mechanical removal method, first is the filtration. Filtration involves passing a gas or liquid through a filter to physically remove microbes. Masabot naman yung siya sa Parehas sa mask. No, Filtration. Yan sa mask. So next is the desiccation. It's the gradual removal of water from cells leading to metabolic inhibition. In yung desiccation is makita natin din siya ngayon sa video. Ganito sa video. Next is the osmotic pressure. High concentration of salt can cause water to leave microbial cells, leading to their dehydration and eventual death. So ano ba yan? Kung may samad ka, pagkaliguan ko ng dagat for osmotic pressure. So, osmotic pressure is, kung based sa definition or description na natin is, nag-involve siya sa limiti ng tubig na gamit sa tubig sa dagat. Sa limiti na gigamit nimo na solution sa pag-control ng microbial. Like for example, kanang sa mga doctors nito, like for example, pag-apple sa mati tatay, pag maghinlo sila na nito, kaya hindi kong iodine. Ang ila ihingo kahit na tubig para mahinlo, kaya itong saline water yun, dextrose. Saline water. Di ba, ang expectation natin sa dextrose is kaya di ba, ang dextrose is mas taas yan na kaya pila gani ang sugar level. Pila gani ang sugar Salin level. salin mo ng dextrose. Dili. Nakaw pa na ako dito. Salin ng dextrose ni. Dili na ikuan. Salin lagi. Ang IV. Depende sa ang IV, pasabot na yung intravenous, kinibutang diri ang process ng pagbutang. Pero ang klase ng ko, ang dextrose is Dili like, siya salin. salin lagi actually. May Hindi, ang salin, kung mahuman ako kaon, ay mo mo, ay mo. Salin water lagi. Salin water. Salin lagi. Naka-encounter ako ng question, naka-encounter ako ng question dati sa quiz. Olympiad something sa science gyapon grade 9 ba grade 10. Ang question is, asa daw ang mas taas ang sugar level? Ang choices is dextrose, table sugar, tapos may chemical formula pa siya na C6H12, C6, glucose, yun. O glucose yung letter C. Tapos ang correct answer is ang dextrose. Kaya nakabantay ka mo, kaya yung mga bata bitaw na dili nakakaon, yung bitaw kalibangaon, tapos dili na bitaw ganahan mo kaon sa mga kalibang. Ang ginamit ang isang dextrose. It is because ang dextrose is may glucose, basta siya glucose content something na is bala way pagkaon ng isa ka bata is dili siya. Kaya mabuhay pa yun ang tao sa sukan na. Mami na naman yung nga, ipa-admit na lang. Dili, mabuhay ang tao sa pulong sa Para gilid. mag-instruction. Just, am I right?
sa kwan, nagpasukal. Like, pag wala'y pagkaos, so nagpasukal ang tao, buhay ng tao. Pero yes, because sugar can be converted into energy. Oo. Pero yung isa na di ba ganito kung extros na saling... Pero kung may dextrose, Amoy na yata nilo. Sabay, hindi ka. May dextrose, may type of dextrose nakabantay sa bako yung mga makita ko na video sa kuhan. Katong doktor na, kisa to na doktor. Sa mabuhay na tao. Bro, mabuhay na tao sa doktor. Autistic na doktor, si Dr. Murphy. Sean Murphy. Yato, yakabantay ako like, mura siya dextrose, pero dili siya parehas yung dextrose na kinain. Mura siya, botilya siya. Hindi ka po siya yan. Hindi kaya, kung depende sa condition. Mo siya ginagamit to sterilize yun, ganun sa mga patients pag mag-opera. So, kung ginagamit na method, osmotic pressure. Kasi ginagawa sa, ginakonsider sa osmotic pressure ang Salinity. Basta osmotic. Next and the last, microbial Bacteriophage. biological agent. Wala na biological agent is mag-inject or magbutang ng type ng microorganism na mag-spray dito sa katong mga gusto nyo mo eliminate na microbes. So first is the bacteriophage. So bacteriophages are viruses that infect and kill bacteria, offering a targeted approach to combat bacterial infection. So paano siya matawag usahay na good bacteria? Virus man na siya. Viruses na Bacteriophage are viruses kami yan. na nabakbaw na ganun sa isa po ganun sa mga matawag na good bacteria. For example, Lactobacillus casei. Di ba? Bacteria man na siya. Virus man ang bacteriophage. Ay, bakit ako nag-ingon? Bacteriophage ay viruses. Naghatag og live example sa biological agent like Lactobacillus casei na makita nato sa Yakult. Okay na? Lactobacillus casei, makita nato sa Yakult na good for digestion. Di nga sa way, iskalitro na yakol. Gusto sa siguro mag-control, mag-kuhan. Ang explanation na lang kay, like, even the small amount of record can sustain the standard needs because sa tao, like, gusto may nagay sa, basta yung explain na ang Dito pag... gamay siya. Oh, kung anong 54 ang butas sa Skyflex. Actually, wala yung iskalitro na yakol because ang size niya is ang healthy dosage lang or healthy population lang na kaya i-tolerate na. Pag isa litro na, dapat na yung population din na yung mag-control, dapat di mo gina-shake. Iba rin siya masalat ang tuberculosis kay TB. Hindi na naman yung mga shake ang tarong ang iskalitro na yakol, tapos ang population is daghan na. So, dili na siya, because of high concentration, at taas ng dosage na, healthy bacteria, hindi mo na siya bad. Mga pansin ka mo, pag dili ninyo i-shake pag dili ninyo ma-shake ang Yakult, kasi may mga pilit. Tapos ang yan lasa is lagi isa itong Tilaban ni Dede ako yung So, lolo, I mean, shake siya. Shake on, logo on, gani, logo on. Tatawa na ni Rai. Oh, si John Jen. predatory bacteria. Predatory bacteria, mother bacteria, Sample. Ano? Mga example sa is itong mga good bacteria na may contribution sa labas. Mga lang to. Sige, yung ngayon na. Wala ko rin Questions ko no. May questions, everyone? Jorna? Jorna, may questions? Uy, gawa, ang lago ko sa mga dito, sige na bamama. Siguro ba itong practice? Mga ako na yan. Pag iniwan ni Precious Gipley,